Nag-imbento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Una-una, di ko pa sila nakakausap, di ba? Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Primo Boying, baka hindi nyo po alam ha. Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Grabe pala. Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado at sa House, Opo. bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Ayun na. Pati yung mga DPWH, ayun, yung mga district engineer lang. Opo, Oo. kawawa naman. Lahat, di ba sinabi na nga, from district engineer, pataas, pababa, di ba? Lahat may cut. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Ito na naman, nag-imbento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, Judgmental na. hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, that only pertains to public officials. Hindi po kasama diyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Ooh. Wala po, eto po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, eto lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayun. In this case, nag-a-apply. Opo. Kasi kung hindi magsasalita sina diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinaka-guilty. Pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba, may sinasabi na nga mga insertion. Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Opo. At number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganon ang nature ng testimonya. Ayun. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Wala sa batas. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Opo. Wala pong nakalagay. At Mr. Justice Secretary, baka hindi nyo po alam Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Meron po tayong isa pang batas. Yung Presidential Decree 749. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong Marcos under the rule-making powers of the President. Na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers. Matagal na ito.
Eto, tingnan natin yung pizza. Yung latest yan. 1975 pa. Ala. Kasi noon pong under the 1973 Constitution, Opo. meron pong tinatawag na Amendment Number 6. Number 6. Ano po yung Amendment Number 6? Yan po kasi noon, ang form of government natin ay modified parliamentary system. Tayo ay mayroong siyempre ng parliament. Yes. Ang mga gabinete ay galing sa members of parliament. So therefore, dapat ikaw ay elected member muna ng parliament bago ka maging miyembro ng gabinete. Hindi katulad ngayon, puro appointed, di ba? May mga elected, pero kailangan umalis sila sa kanilang mga pwesto, katulad ni John Vic Remulla o kaya ni Boyeng Remulla, di ba? Gobernador, congressman, umalis sila. Opo. May presidente rin. Ngunit ang head of government, ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang prime minister. Oo, so may president and prime minister. Baliktad pala. May prime minister at may president. Ang head of government ay ang presidente. Ang tunay na may power ay ang presidente under the 73 Constitution. May prime minister. There was a time that Marcos Sr. was both the president and the prime minister. Noong 80s na, ginawang prime minister si Cesar Virata. Pero ang prime minister noon ay figurehead lamang. Ang kapangyarihan ay sa presidente. Nagpasa po ang legislature ng amendment to the Constitution, yung tinatawag na Amendment Number 6, giving the President lawmaking powers. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gumawa ng batas by presidential decree. Ayun. Yan. So, dalawa po ang gumagawa ng batas noong panahon na yon. Noong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo. Ang Batasang Pambansa at ang Pangulo. So, may mga batas po, katulad ng ating extradition law, yung 1069, PD 1069, yun po ay presidential decree. Ayun. Ang katuwiran nila, mas mabilis kung pwedeng gumawa ng batas ang presidente. Ayun. At siyempre, sinong question kung gusto ni Marcos Sr. na magkaroon ng Amendment 6, papalag ba? No one. Yung bata, wala dictatorial noon I mean, I do not mean that in any pejorative sense, but as a fact, medyo dictatorial po Ang dating. ang Pangulo noon na si Pangulong Marcos Sr. Okay. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Joe Topacio. Pagkatapos sa mga commercials, infomercial, advertorial, sa patalasas, paalala ng buhay niya sa in-news, flash, breaking news, may ating sumamit niya sinat kung ano na mga tsurma nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba!